Hello po mga kapatid, magandang umaga po ulit sa inyo. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa Exodus. Pero kagaya ng lagi nating ginagawa at palagi nating dapat gawin bago tayo mag-umpisa, magbasa, mag-aral ng salita ng ating Diyos, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa araw na to, sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan, at mapapag-aralan na naman, O Diyos. Samahan mo po kami, buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Samahan mo rin po ako palagi, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang, O Diyos, ang lumabas sa aking bibig. Lord, salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel, Brother OG po. Anyayahan ko lang po ang mga bago sa aking channel na mag-subscribe po kayo, paki-like and share nyo po ang aking mga videos at paki-click na rin mga kapatid ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, kahapon shinare ko sa inyo ang chapter 39 ng Exodus at dito nga po nasa last part na po tayo ng Exodus, ang chapter 40 mga kapatid. At ito ay may pamagat na ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa toldang tipan. At ang sabi dito, ang ulap at ang tabernakulo. Nasa last part na po tayo. Chapter 40, verse 1, ang pagtatayo at pagtalaga sa toldang tipan. Mag-umpisa na po tayo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipan. Ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Sabi dito, pasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Pinapalagay na, pinapaayos na ng ating Diyos yung mga kagamitan sa toldang tipan mga kapatid. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar naman, sabi dito, sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipan. Ibigay mo naman sabi dito, ilagay mo naman sa pagitan ng altar ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pinapaayos na mga kapatid ng ating Diyos kay Moses ang tabernakulo, ang toldang tipan. Pagkatapos kunin mo ang langis na sabi dito, pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Ulitin ko lang, pagkatapos kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na susunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Lahat papahiran ng langis
upang maging sagrado, upang maging banal, mga kapatid. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipan at do'y maghugas ayon sa ritual, no? Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sabi pa dito, sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglilingkod sa akin bilang pari. Sabi dito, palapitin mo rin ang kanyang mga anak at suotan mo sila o isuot mo sa kanila ang mahabang panloob at kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang sabi dito, makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis. Mananatili silang mga pari habang buhay. Yun ang pagtatalaga, mga kapatid. Sa mga pari, pinapahira ng langis upang maglingkod sila sa ating Diyos, upang makapaglingkod sila sa ating Diyos. Ginawa ni Moses ang lahat ayon sa inutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo itinayo nila noon unang araw ng unang buwan ng 2nd taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moses ang nagtayo ng tabernakulo, inilagay niya ang mga tungtungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at sabi dito, itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at sabi dito, inatipan. Tulad ng inutos ni Yahweh, inilagay niya sa loob ng kaba ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa inuutos ni Yahweh. Kompleto, inayos lahat. Kung anong sinasabi ng ating Diyos, yun ang ginawa ni Moses. Kung ano ilalagay, kung ano itatabing, kung ano ipapatong, mga kapatid. Ginawa lahat yan ni Moses. Ang mesa ay nilagay niya sa loob ng toldang tipan sa may gawing hilaga ng tabernakulo. Sa labas ng tabing, tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na, sabi dito, tinapay na panghandog. Sabi dito, inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa at sabi dito, iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Sabi pa dito, inilagay niya sa loob ng toldang tipan ang altar na ganito, na ginto, mga kapatid, nilagay niya sa toldang tipan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Doon niya sinunog ang mabangong insenso. Tulad pa rin siyempre, mga kapatid, ng inutos ni Yahweh. Hindi ka basta maglalagay, magsusunog, mga kapatid, kundi sa utos lamang ni Yahweh. Sabi pa rito, ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ikinabit niya ang tabing, sabi dito, ulitin ko lang, verse 28, mga kapatid, ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na susunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan. At dito niya inalay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing putil. Tulad ng utos ni Yahweh. Sabi pa dito, verse 30, inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipan at ng altar, at ito nilagyan ng tubig, mga kapatid. Doon naghugas ng paa at kamay sina Moses, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipan o lalapit sa altar, naghuhugas sila tulad ng inuutos ni Yahweh kay Moses. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. No? May tabing lahat. Excuse po. Natapos ni Moses ang lahat ng
ipinagagawa sa kanya ng ating Diyos, no? Natapos ni Moses lahat, mga kapatid. At verse 34, sabi dito, ang ulap at ang tabernakulo. Nang magawa ng toldang, sabi dito, nang magawa ang toldang tipan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ulitin ko lang, nang magawa ang toldang tipan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moses sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moses. Napuno ito ng ulap at kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumataas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Yun ang parang sign. Pag tumaas, mga kapatid, lalakad sila. Pag hindi sila aalis o hindi sila lalakad. Kung araw ang ulap ng sabi dito, kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at sabi dito, kitang-kita ito ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Yung ilaw na nakikita nila, yung apoy, mga kapatid. Yun yung pinakatanglaw nila sa kanilang paglalakbay, mga kapatid. At yan po ang katapusan ng Exodus at natapos tayo sa chapter 40, mga kapatid. Yan po ang Exodus, no? Na napakarami nating natutunan, nalaman tungkol sa ginawa ng ating Diyos, kung paano niligtas ang Israelita at sila sa paglalakbay. Maraming nangyari, mga kapatid, hanggang sa yung 2 tapyas ng bato ibinigay kay Moses, mga kapatid. Nakita rin natin dito, narinig, nabasa kung paano nagagalit ang ating Diyos sa tuwing ikay susuway sa Kanya. At dito rin nabasa natin at napakinggan na yung mga inuutos ng ating Diyos dapat nating gawin. Kung ano lamang, hindi labis, hindi kulang. Yung tamang utos ng ating Diyos ang gagawin. Kagaya ng ginawa ni Moses sa mga utos ng ating Diyos kung paano gagawin ang tabernakulo, mga kapatid. Ang toldang tipan, ang kulay, ang mga tabing, ang mga batong mamahalin, mga kapatid. At ang mga borda nito yung magaganda. Kung ano lamang ang sinabi ng ating Diyos, yun ang kanilang sinunod. Yun ang kanilang ginawa. Hanggang sa uli, mga kapatid, natapos nila at nagpatuloy silang maglakbay. No, kasama pa rin nila ang ating Diyos. Kasama na nila ang tabernakulo. At yun nga ay may guide sila na ulap. At kung gabi ay may apoy, mga kapatid, na gumaguide. Nagiging tanglaw nila sa kanilang paglalakbay, mga kapatid. Amen at salamat sa ating Diyos. Napakaraming tinuro din sa atin, mga kapatid, no? Kagaya ngayon, pinapaalaala ulit sa atin ng ating Diyos na sumunod sa Kanya. Lahat ng Kanyang sinasabi ay ating sundin upang tayo rin ay Kanyang gabayan, protektahan. Yung Kanyang mga salita ang magiging tanglaw natin sa paglakad natin sa ating buhay, sa paghayo natin, mga kapatid. Yung ilaw, mga kapatid, yun ang magiging tanglaw natin at ilaw ng ating Diyos, mga kapatid. Hindi yung basta ilaw ng bumbilya o nagsindi ka ng kandila, kundi yung salita ng ating Diyos. Yun ang ating magiging guidance sa ating buhay. Yun ang magiging proteksyon natin at tanglaw natin sa ating buhay, mga kapatid. Yun ang pinapaalala sa ating Diyos. Kung tayo susunod sa Kanyang mga utos, hindi tayo liliko. Didiretso lamang tayo, susunod lamang tayo sa Kanya. Gagabayan niya tayo, poproteksyonan, tatanglawan, bibiyayaan, at pagtatagumpayin. Amen and amen. Maraming salamat sa ating Diyos. Maraming salamat din sa inyo, mga kapatid. Natapos natin ng maayos. Una ang Genesis at ngayon natapos natin ang Exodus. Ang susunod natin, mga kapatid, ay ang Levitico o ang Leviticus.
mga kapatid. Samahan niyo po ulit ako. Nawa, mas marami pa tayong makasama, marami pang makinig ng salita ng ating Diyos. Marami pong ulit salamat mga kapatid. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay sa pagsama niya, sa pag-alalay, sa pagprotekta, sa paggabay, sa pagtanglaw niya sa ating lahat mga kapatid. Sa tuwing tayo mananalangin, magbabasa, mag-aaral ng kanyang salita. Salamat sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Mananalangin po tayo mga kapatid. Samahan niyo po ulit ako. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat talaga Lord sa mga salita mo aming nabasa noon hanggang ngayon, O Diyos. Salamat po dahil lagi mo po kaming tinuturuan, sinasamahan, binibigyan ng lakas ng loob, talino at sipag upang mag-aral na mag-aral, magbasa na magbasa, mag-devotion na mag-devotion, O God. Ikaw po ang may kaloob niyan. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Salamat Lord, marami kaming natututunan na bigay mo sa amin na yung mga salita. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat din sa mga pastors, bishops, leaders na patuloy na laging naglilingkod sa inyo Lord, naghahayag ng iyong mga makapangyarihang salita o Diyos. Salamat po. Marami kaming natututunan o Diyos. Nawa ito'y mai-apply namin sa aming buhay. Nawa ito'y matupad namin ang iyong mga utos na way aming sundin, O God. Samahan mo kami, bigyan mo po kami ng lakas ng loob. Yung strength, Lord, upang mapagtagumpayan namin lahat, Lord. Upang masunod namin ang iyong mga salita, upang masunod namin ang iyong mga ipinag-uutos sa aming lahat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Nagtagumpay po kami. Natapos namin ang Exodus. Sa susunod na pagbabasa namin, pag-aaral, Lord, pakikinig ng iyong mga salita, samahan mo po ulit kami, gabayan mo po ulit kami, turuan mo po kami, bigyan mo po ulit kami ng lakas ng loob, talino at sipag upang kami magpatuloy na kilalanin ka, mag-aral at magbasa ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Inaangkin na namin ang katagumpayan, Lord, ng aming buhay. Nang nararanasan namin, magtatagumpay kami dahil hindi mo po kami iiwanan, gagabayan mo kami, poprotektahan mo kami, sasamahan mo po kami, kaya kami ay magtatagumpay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat po, Lord, sa katagumpayan. Salamat sa guidance, protection, Lord, sa paglayo mo sa amin sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat sa lahat ng blessings, Lord. Blessings after blessings na ipinagkakaloob mo sa lahat ng tao, sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng tao. Salamat sa lahat ng biyaya, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Sa lahat, Lord, ng nagugutom, muli mo silang pakakainin, O Diyos. Ang mga nalulungkot muling magiging masaya, Lord, at magiging maayos, masaya na ang aming mga buhay. Magsisimula kami ng mas maayos, mas masaya, mas ligtas at mas tagumpay na pamumuhay dahil kasama ka namin, O Diyos, sa aming pamumuhay. Hanggang sa huling hininga namin, alam namin, Lord, hindi mo po kami pababayaan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po muli, Lord, sa lahat, Lord. Sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, Lord. Salamat po. Muli, Lord, at palagi ka naming pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Nagtagumpay po tayo ulit. Salamat sa ating Diyos. Salamat din po sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.